Nako, panibagong dagok na naman ito sa mga DDS. Pag nagkataon, iyakan na naman sila mga tol. By the way, pinapakilala ko sa inyo si In, ha? Say hi, In. Nandito sa akin, nasa tabi ko eh. Pag nagkataon mga tol, iyakan na naman itong mga Duterte supporters. Bakit po? Kasi napapabalita po ngayon, chismis pa lang naman ito, ano, para sa paglilinaw, ito daw pong si Senator Joel Villanueva ay tatawid po ng bakod mula kina Cayetano papunta sa Gatchalian Block. Nauna na pong tumalon pabalik ano, sa kanyang grupo. Ito pong si Senator Chis Escudero. At katulad po nung sinabi natin, baka may umiyak na naman dito ng mga DDS at sasabihin na naman nila, mayroon na namang bagong binayaran ng maleta. Kasi noon, nung kakampi nila si Chis Escudero, ang pagtatanggol ng mga DDS sa kanya, gawa-gawa lamang yung mga akusasyon kay Chis Escudero. Kasi naninindigan para sa tama. Tapos ngayon, ang paratang nila kay Chis Escudero, nabayaran daw po ng maleta. Kaya malamang sa malamang, itong si Joel Villanueva, aakusahan din to kinalauna ng mga DDS kung tatalon po ito sa kampo ni Gatchalian na nabayaran din po ng maleta. Pero ano po ba ang pinaguhugutan natin sa usaping ito? Ang Vera Files po kasi, yung isa po nilang reporter na si Ellen Tordesillas, no, ay nagsulat po ng artikulo kahapon. Sabi po dito sa kanyang artikulo, may petsang June 7, 2026, Senator Francis Chis Escudero, whose defection from the Cayetano bloc broke the impasse in the Senate leadership. No? Yun naman kasi talaga ang nangyari. Dahil po sa pag-alis ni Chis Escudero mula sa grupo ni Cayetano, yung deadlock nawala. Nagkaroon ng pabor na bilang para po sa Gatchalian block, 12 sila, kaya po nagkaroon ng quorum and the rest is history. Napalitan ang mga positions except the Senate President kasi ang election ng Senate President requires 13 votes from the majority of 24. Pero ituloy ko po itong binabasa natin dito Siya daw po ang magpe-preside sa impeachment. Si Escudero daw po ang magpe-preside sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na naka-set na pong magsimula sa July 6 ayon po sa kanyang highly reliable source. Again mga tol hindi po kumpirmado ang balita pong itong ating pinag-uusapan. Panulat lamang po ito ni Ellen Tordesillas mula po sa Vera Files. And sinabi din po ng source niya na hindi po magiging Senate President itong si Escudero. Kung natatandaan po ninyo, nung unang nagkaroon ng pagtatangka, napalitan itong si Alan Peter Cayetano, napabalita na meron daw pong grupo na pinamumunuan ni Escudero na lilipat sa minority. Pero ang kondisyon kasi, ang gustong mangyari, maging Senate President pa rin si Escudero. Hindi po pumayag ang minority, in particular, di umano si Senator Rapi Tulfo. Hindi po sila pumayag at nanindigan silang manatili na lamang minority, wag lamang maging Senate President muli itong si Escudero. Pero kung pagtatagpuin natin ngayon yung mga sitwasyon at magi-speculate tayo, mukhang ito na yung bargaining agreement, ano? No, mukha lang hindi ko sure ito mga tol, nag-a-analyze lang tayo rito, no? Hindi na ako magiging Senate President, pero ako magpe-preside sa impeachment trial. Ewan natin kung ano mangyayari diyan kung sakaling magkatotoo po na si Chis Escudero ang mag-preside sa impeachment trial ni Sara Duterte. At ito pa, si Senator Joel Villanueva daw po ay inaasahang sasama sa Gatchalian Block ngayong linggo. No? Kasunod po ng pagbabago sa liderato noong June 3. Ayon din po sa parehas na source. Ang kanyang paglipat po ay magdadagdag sa bilang ni Gatchalian na 13 na. At sapat na po iyon para makapag-elect ng Senate President. Kung saan ito nga po ay dineklarang bakante last June 3, Wednesday.
At ang inaasahan po natin dito mga tol, na magiging Senate President if tumalon ng bakod itong si Joel Villanueva ay si Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian. Kasi siya po talaga yung sinulong ng 11 SB noon, yung solid block na minority sa pamumuno ni Senator Tito Soto. Nagpalabas po sila ng statement na nagkakaisa sila na ang kanilang nais maging Pangulo ng Senado ay si Sherwin Gatchalian. With the support of 11 senators now identified as the new Senate majority, Senator Sherwin Gatchalian was elected Senate President pro tempore. Ganun po yung nangyari noong June 3. And as such, siya po ay naitalaga bilang acting Senate President sa pamamagitan po iyan ng Senate Resolution number 430 kung saan inamyendahan po nito ang new Senate majority on June 3. At ito nga po, bagamat siya po ay hindi na-elect bilang Senate President, itinalaga po siyang bilang acting Senate President. At dahil po doon, siya ay merong karapatan at authority na mag-preside diyan po sa mga gawain ng Senado. The source noted that only 2 members of the new Senate majority are lawyers. Ito po yung observation na natin sa nakalipas na mga araw, na nung wala pa si Escudero, ang tanging abogado lamang ay si Senator Francis Kiko Pangilinan. Dahil nga po kasama na nila si Escudero, dalawa na. Ano ba ang rule pagdating po sa presiding officer kapag ka merong impeachment trial maliban po sa Pangulo ng Pilipinas? Kasi ang Pangulo ng Pilipinas ang magpe-preside, Chief Justice. Other than that, kung sino pa yung mga posibleng ma-impeach mula po sa Vice Presidente down to the members of the constitutional commissions, including siyempre the Office of the Ombudsman or the Ombudsman, ang magpe-preside po dyan ay ang Senate President. Pero hindi po absolute yun, sapagkat kung nanaisin din po ng buong Senado na palitan ang presiding officer, ang kinakailangan lamang ay isang eleksyon. Pipili lamang sila kung sino po sa mga miyembro ng Senado o ng kapwa nila senador ang papalit sa Senate President bilang presiding officer. Sabi po dito, while a law degree is not required for a presiding officer in a vice presidential impeachment trial, legal experts say legal training would be an advantage. Escudero, ito yung problema however, carries the baggage of his failure to convene on impeachment court for Duterte's 2025 impeachment case despite the Supreme Court's directive that the Senate proceed forthwith. Pero alam naman natin mga tol na ang politika ay kung meron mang permanente perhaps dito sa mundo, that is politics. Yung change sa politika. Wala pong permanente pagdating sa politika kung hindi pagbabago. Walang permanenteng kaibigan, walang permanenteng kaaway, kung hindi permanenteng interes. Ang tanong, ano ba yung permanenteng interes ni Chis Escudero? Di natin alam, Kaya titingnan natin kung sakaling siya po ang maging Senate President, presiding officer sa impeachment trial ni Sara Duterte kung ano ang mangyayari. Pero hindi rin naman yan tinatanggalan ng option, syempre, si Acting Senate President Sherwin Gatchalian para mag-preside sa impeachment trial. Pero sinasabi nga ulit, advantage talaga kapag ka abogado ang magpe-preside. Kasi maraming technicalities, lalo sa mga pagtingin ng ebidensya na hindi pamilyar syempre pag hindi ka po abogado. Ngayon, balikan po natin ang balita kaugnay nga po ng mga naging aksyon, partikular nitong si Senator Chis Escudero. At para po sa dati niyang kinabibilangang grupo, masahol pa raw po sa Judas ang tatalikod sa grupo ni Cayetano. Yan ang pagtingin ngayon, malamang sa malamang ng kanyang mga dating kakampi sa Cayetano Block. Panoorin po natin ang balita mula po sa Bilyonaryo News Channel. Aminado si Senador Chis Escudero na inaasahan na niya ang pagbansag sa kanya bilang traidor matapos tumalon sa paksyon ni Senator Sherwin Gatchalian.
Pero ang kanya raw desisyon, pagtalima lang sa konstitusyon. Nagbabalik si Dexter Ganibe ng Abante para sa detalye. Sino man sa atin ang kakalas sa ating grupo? Pagkatapos na nakita natin na nag-alay ng buhay ang isa sa atin. Sa palagay ko, mas masahol pa sa kalimutan. Yan ang babala ni Senador Dante Marcoleta sa mga kasamahan niya noong Mayo 18 matapos ang tangkang kudeta sa liderato ni Senador Alan Peter Cayetano. Pero dahil sa patuloy na pag-boycott ng Cayetano Block sa regular session mula June 1 hanggang 3, nagdesisyon ang kanilang kasamahan sa nooy mayorya na si Senator Chis Escudero na pumasok at dumalo na sa sesyon. At hindi lang siya dumalo, umanib pa sa Gatchalian Block para mabuo ang quorum at matuloy ang huling sesyon ng Senado para sa first regular session ng 20th Congress. Say ni Chis, nagpasya ako na itigil na yung kawalan ng sesyon sa Senado. Nagpasya ako na hindi O mamaya, papanoorin natin at re-reaction na natin kung kaya yung kabuuan po ng podcast na yan ni Senator Chis Escudero sa kanyang YouTube channel. Bahagi lamang po itong napapanood natin ngayon ng kanyang podcast. Ang kasama niya dito yung mga vlogger sa pangunguna ni Models of Manila. pwede magpatuloy na walang sesyon ng Senado dahil nakasaad din sa saligang batas. Hindi pwedeng mag-adjourn ang Senado ng sosobra sa 3 araw nang hindi nagpapaalam sa kabilang kamara. kung hindi pa raw nakapagsesyon ng Senado noong June 3, malalabag na ng Senado ang nasabing probisyon sa saligang batas. Nang tanungin si Escudero sa isyu ng posibleng pagbansag sa kanya ng mga dating kasamahan bilang traidor, iginiit niya na ang kanyang aksyon ay para sa trabaho ng isang senador at bahagi ito ng serbisyo publiko. Expected naman daw kung gano'n ang mangyari. Kasama yun siguro, pero ang tatawag sa yung traidor, yung hindi sumasang-ayon sa'yo. Sa totoo lang, JC, sa sobrang polarized ng ating bansa ngayon, wala nang makakakuha ng suporta ng 80% siguro. 70%. O baka 60%. Maswerte ka na kung may posisyon ka at 55% sumama sa'yo. Nanindigan si Escudero na dati ring naging Senate President na walang presidente ngayon ng Senado at tanging acting Senate President lang dahil kailangang iluklok ng 13 senador ang presidente ng Senado. Handa raw siyang harapin ang pasya ng taong bayan sakali mang tumakbo siyang muli sa halalan at makikita sa balota anuman ang desisyon ng nakararami sa kanya. Pero kung magdesisyon siyang hindi nalalahok pa sa eleksyon, mananatiling nakabitin kung suportado ba siya ng nakararami sa kanyang naging pasya noong Hunyo 3 na tumalon at umanib sa paksyon ni Gatchalian. Balikan nga natin mga tol yung posibilidad na paglipat ngayong linggo na ito ni Senator Joel Villanueva. Kung sakaling matuloy po iyan at para makapaghalal ng panibagong Senate President, kinakailangan po ng sesyon. Naka-sine die adjournment ang Kongreso ngayon. Ibig sabihin, ang pagbabalik pa po nila ay sa ika-4 po ng Lunes sa July bago po magsona ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ano ang remedy? Magre-request sila siyempre ng special session sa ating Pangulo at igagrant yan kung sakali ng ating Pangulo para makapagdaos muli ng sesyon ang Senado at makapaghalal ng bagong Senate President sa bilang ng at least 13. Pero ano ba ang posibilidad na maaaring totoo itong paglipat ni Joel Villanueva? Tandaan po natin, tama rin yung sinasabi dito ni Chis Escudero, partikular ni Erwin Tulfo ni Erwin Tulfo, na magkukumare sila sa labas ng Senado, magkakaibigan. In fact, ang isa sa mga maituturing na kaibigan ni Senator Joel Villanueva sa aking pagkakaalam ay si Senator J.B. Ejercito. No? Kaibigan niya ring itinuturing si Senator Chis Escudero. At tingin ko, maaaring nagkakaroon na ng mga negosasyon dyan kung hindi man galing kay J.B., Chis Escudero, kung hindi sa iba pang mga senador. Pero I believe wala pong kaugnayan ito kung sakasakaling lilipat doon sa pinalalabas ngayon ng mga DDS na mawawala ang kaso na kinakaharap nitong dalawa, si Chis Escudero at saka si Joel Villanueva. Tandaan natin, ang may hawak na po ng beat ng bola pagdating po sa kaso ng dalawa ay ang Office of the Ombudsman, no, which is independent. Hindi pwede pong diktahan yan
ng sino man, not even the president, maliban kung magdikta at magpadikta na na-monitor natin noon sa nakalipas na ombudsman. Pero sa tingin ko, hindi gagawin ni Pangulong Bongbong Marcos, wala sa personalidad niya ang mandikta, at tingin ko rin, hindi nagpapadikta si Boyong Remulla. In fact, nagsalita na nga siya. No? Walang usapan. Hindi pwedeng makipag-usap. Lahat nakabase sa ebidensya. Kaya kung ano man ang desisyon nitong si Chis Escudero, plain and simple, naniniwala ako sa sinasabi niya sa kanyang podcast na para sa saligang batas at para sa Senate of the Philippines. Kay Joel Villanueva, kung ano man ang maging dahilan niya dyan, sa ngayon hindi pa natin alam kasi mahirap din namang manghula. Dito po kasi kay Chis Escudero, maliwanag na ang kanyang dahilan ay para sa Senado. Sinasabi niya na hindi pa pwedeng lumabag ang Senado sa konstitusyon, lalong-lalo na mag-a-adjourn sila nang walang sesyon na nangyayari. Pakinggan po ninyo yung bahagi po ng sagot dito nitong si Chis Escudero. Pero mahirap po yung decision na lumipat po kayo sa kabila, essentially. Nagpasya ako na itigil na yung kawalan ng sesyon sa Senado. Nagpasya ako na hindi pwede magpatuloy na walang sesyon ng Senado dahil nakasaad din sa saligang batas. Hindi pwedeng mag-adjourn ang Senado ng sosobra sa 3 araw nang hindi nagpapaalam sa kabilang kamara. Kahapon, kung hindi pa kami nagsesyon, lalabagin na namin yung provision na yun ng saligang batas. At Mula anong araw ba itong Senado hindi nagsesyon? Nung inaresto itong si Jinggoy Estrada noong June 1, hindi na po pumasok mismo ang Senate President kasama ng majority including si Chis Escudero. Isa. The following day, June 2, hindi na naman pumasok ang majority noon sa pamumuno ni Alan Peter Cayetano. Ikalawa. At yung ikatlo, yung June 3. Kung hindi nagsesyon ang Senado ng June 3, ayun yung sinasabi dito ni Escudero na paglabag sa batas. No? Napakinggan din po natin yung kay Pangulong Bongbong Marcos nung na-interview siya. 'Di ba? Sinabi niya, get back to work. Saka dati siyang naging kongresista, dati siyang naging senador. Kaya sa kanyang pagkakaalam, ayon sa rules, ayon sa saligang batas, hindi pwedeng hindi magsagawa ng sesyon ang both house, no, nang hindi ipinapalam sa isa't isa nang lalagpas sa 3 araw. Pang 3 araw na. Kung sakasakaling hindi lumabas si Chis Escudero. Kaya yan ang pinaninindigan ngayon ni Chis Escudero na dahilan at hindi yung mga akusasyon nitong mga DDS na siya daw po ay aalisan ng kaso at binayaran pa daw po ng maleta. Hapon, bagaman walang opisyal na pahayag, nagbigay na ng sulat si Senate President Cayetano na wala ng sesyon. So, kinailangan talagang mag-convene na ang Senado kahapon. So, hindi ka ba natatakot na sa paglabas mo sa plenaryo, tawagin kang traidor? Kasama yun siguro, pero ang tatawag sa yung traidor, yung hindi sumasang-ayon sa'yo. Sa totoo lang, JC, sa sobrang polarized ng ating bansa ngayon, wala nang makakakuha ng suporta ng 80% siguro. 70% o baka 60%. Maswerte ka na kung may posisyon ka, 55% sumama sa'yo. Halos hating-hati ang bansa natin sa ngayon na napakabigat bitbitin ha. Ang hirap gumalaw, ang hirap magpasya, ang hirap magkaroon ng isang aksyon o paksa na pwedeng pagkaisa ng higit na nakararami. Ang definition ko ron, 70-80%. So palaging may ganon, pero bahagi na yun ang trabaho ko siguro sa serbisyo publiko. Kung magpapasya akong tumakbo muli, di mapagpapasyahan at huhusgahan ng taong bayan yun sa balota. Kung magpapasya akong hindi na, walang pagkakataon na mahusgahan yun. Pero, tama ka. Kasama sa trabaho yun, kinabahan ba ako, Maganda yung sinabi niya, no? Talagang yun naman kasi talaga ang magiging sukatan. Kung katanggap-tanggap pa ba ang isang elected public official kung ito'y kakandidato muli. Si Senator Chis Escudero, re-electionist po ito. At titingnan natin kung makakalimutan ba ng tao ang mga akusasyon sa kanya, ang kanyang kontrobersiya na kinabilangan at kanyang mga nagawa sa nakalipas po na buwan at taon. Kapag siya'y nanalong muli, maaaring marami pa rin sumusuporta sa kanya. Pero lahat yun nakabase sa kanyang desisyon kung tatakbong muli siya o hindi. Mamaya na natin ipagpatuloy yan, ha? Pero basahin natin yung ilan sa mga bahagi ng podcast. Sa bahagi ng podcast na yan,
ito yung mga binanggit niya. Kasi pinaninindigan ni Alan Peter Cayetano na siya pa rin po ang Pangulo ng Senado. Ano ang basihan para kay Chis Escudero? Dito po sa Philippine Star Facebook page, sabi po dito, may basihan. Senator Chis Escudero said that the 12-member quorum of the Senate when he joined the solid Bloc 11 senators has a legal basis, citing the 1949 Supreme Court ruling Abelino versus Cuenco. May basihan. Ang Abelino versus Cuenco ay dinesisyonan noong 1935 Constitution. Ng 1935 Constitution, magkaiba ang saligang batas natin ngayon at noon, pero sa aspetong yan, pareho. Ang issued din noon ay Senate President. He said in his podcast recorded on June 4, 2026. At nirelease nga po yan kahapon. Ito po yan, mamaya na natin puntahan. Tapos bahagi rin po ng podcast na yan, yung paglilinaw ni Senator Chis Escudero na walang kinalaman ng Malacanang sa kanyang naging desisyong dumalo sa plenary session noong June 3. At syempre, yung kanyang panig kung bakit siya lumipat ay patuloy niya pong ipinaliwanag. Pero puputulin na muna natin. Ngayon, dako po tayo sa logic, logic. At kasi dito nagkakatalo ngayon yung tinatawag na functional approach at saka textual approach. Yung mga kumakampi sa Cayetano, ang pinaniniwalaan nila kung ano yung teksto ng saligang batas. Doon kasi nakalagay, para ma-elect ang Senate President, kinakailangan ng 13 bilang ng majority mula sa 24. No? Walang ibang pagpipilian kung hindi 13 at least. Pero sa paniniwala naman hindi naman binanggit doon na hindi pwedeng mag-remove ng Senate President. Malinaw lamang sa teksto ng saligang batas na pwedeng mag-elect kung merong sapat na bilang na at least 13. Pero hindi po binanggit doon na hindi pwedeng mag-remove ng Senate President kapag ka may quorum. No? At ganun yung nangyari sa functional approach na pinaniniwalaan ni na Senator Sherwin Gatchalian. Kasi hindi na makapag-function ng Senado. Basahin ko yung panulat ni Abogada ng Bayan dito. Maganda yun I-share ko sa inyo. Naalala ko lamang bigla. I-share ko sa inyo yung panulat ni Abogada ng Bayan. Yan. Ito. Saan ba banda yun? Ito. Sabi po dito, for convenience, nga ba ang pag-elect kay Senator Win Gatchalian? O, yung isang nanonood sa atin kahapon, hindi ko lang pinapansin pero nababasa ko yung message niya. Halos lahat naman kayo, pag sumulyap ako sa messages ninyo, nakikita ko yan. Hindi ko naman kinakailangan basahin kasi meron tayong klase, ika nga. No? Kasi para sa kaalaman po ninyo, nung ako po yung nagtuturo, ayokong nag-out of topic ang mga estudyante ko. Pwede kang magtanong, basta nasa topic tayo. Pwede mo akong i-interrupt sa pagtuturo ko, basta nasa topic tayo. Pero wag mong gagawin na mag-interrupt nung estudyante sila, anong nagtuturo pa ako, kung hindi related sa topic natin. Ayoko ng ganun sa klase ko. But going back dito, naalala ko yung manonood na yon, napilit niyang pinapabasa sa akin sa ChatGPT pa daw, no? Na basahin mo yung rules ng Senado. O, kung nanonood ka ngayon, ito yung sinasabi mo O, ito, pinost ni Abogada ng Bayan. Pero ang tandaan natin mga tol, ang rule ng Senado ay pwedeng i-waive ng mismong Senado. Hindi po ito absolute. No? Nakalagay kasi dito sa Section 4, the President pro tempore shall discharge the powers and duties of the President in the following cases. When the President is absent for 1 or more days. Maliwanag po yun. Wala si Alan Peter Cayetano noong June 1, wala siya noong June 2, wala siya noong June 3. Tuloy natin ang pagbasa dito sa Abogada ng Bayan article. Ayon sa Senate rules, the President pro tempore shall discharge the powers and duties of the President when the President is absent for
1 or more days. Malinaw ang layunin ng rule, continuity of Senate operations. No? Ito yung functional approach na pinaniniwalaan ng kampo ni na Sherwin Gatchalian. Kapag wala ang Senate President, may sasalo. Bakit? Dahil hindi maaaring tumigil ang Senado dahil lamang sa pagkawala o pagliba ng isang opisyal. Ngunit paano kung parehong wala ang Senate President at ang Senate President pro tempore sa loob ng 3 araw? Ganon yung nangyari last June 1, 2, and 3. Hindi lamang Senate President pro tempore, Senate President, kasama po ang Majority Leader at Deputy Majority Leader. Wala silang lahat. Paano makakapagtrabaho ang Senado pagka ganon? Di ba? May ilan, ituloy ko po yung binabasa natin. May ilan tila na nagsasabing dapat maghintay na lamang ang mga senador. Kung walang hangganan ng paghihintay, yun ang problema na gustong gawin talaga nila Cayetano nung panahon na yon. Ang resulta ay hindi na sa continuity of government, kundi paralysis of government. Sa statutory at constitutional construction, ang isang probisyon ay hindi dapat basahin ng hiwalay sa layunin nito or yung intent of the framers. Ang layunin ng Rule 4 ay hindi protektahan ang bakanteng upuan. Ang layunin nito ay tiyaking may namumuno at nagpapatuloy ang operasyon ng Senado. Ang interpretasyong magpapahintulot sa 2 absent na opisyal na pigilan ng buong Senado sa pagganap ng constitutional duties nito ay isang interpretasyong sumisira mismo sa layunin ng rule. Ang rule na ginawa upang maiwasan ang paralysis ay hindi maaaring gamitin upang lumikha ng paralysis. Mas mahirap tanggapin ang kabaligtaran dahil kung sapat na ang hindi pagpasok ng Senate President at Senate President pro tempore upang ma-freeze ang Senado, ang tunay na kapangyarihan ay wala na sa quorum ng mga senador na naroroon. Nasa mga senador na hindi pumapasok at hindi dapat mangyari yon, mga tol. No? Ganon yung ginagawa ni na Cayetano at Legarda. Pinalalabas nila na sila yung makapangyarihan. Pag hindi sila pumasok, walang pwedeng magtrabaho sa Senado. Hindi pwede yon. Kabaligtaran po yon sa intensyon ng rules at ng ating saligang batas. At mahirap yatang paniwalaan na ang isang constitutional body ay maaaring gawing hostage ng absence ng ilan habang ang iba ay walang magawa kundi maghintay. Hindi ginawa ang Senado upang maghintay sa mga absent. Ginawa ito upang gumana. At kapag ang tanging paraan upang mapatakbo ito ay ang pagpili ng bagong mamumuno sa kawalan ng mga opisyal na dapat sana'y gumaganap ng tungkulin nila, ang usapin ay hindi convenience. Pero, bagamat napakaganda ng paliwanag dito ni Abogada ng Bayan, hindi po ito katanggap-tanggap sa mga DDS. Kaya ang akusasyon nila kay Abogada ng Bayan, nabigyan ng maleta. Ganun yun. Same with Top 1. Nabigyan din daw po ako ng maleta, kaya po ako nagko-content ng mga ganito. Balik po tayo dito sa lohika na sinasabi natin kanina. Ayon dito kay Attorney Dino, hindi naman sinasabi sa konstitusyon na kapag ka mag-e-elect ng senador ay ng Senate President, kinakailangan, o sinasabi sa konstitusyon na kapag mag-e-elect ng Senate President, 13 at least ang kinakailangan. Pero hindi sinasabi doon, walang nakasulat na hindi pwedeng mag-remove ng Senate President kapag ka may quorum. Pakinggan po natin si Attorney Dino dito para kay Cayetano. Kung ikaw pa rin talaga ang Senate President kasi meron ka majority, bring 13 warm bodies to the floor. Bring them kahit araw, bukas. Magpatawag kayo ng sesyon o kahit anong committee hearing, 13. Wala kang 13 eh. Wala. So ang question is, how can 10 be more than 12? Yes. Diba? Oo, yun ang tanong. How can 10 be more than 12? Kasi kung Senate President ka talaga ng majority, bring them to the floor. But you don't have that, no? So, ang unfortunately, ang nakalagay, di ba? Fortunately sa Constitution is 13 to elect a Senate President. Mga naka-hard Pero hindi number. ibig sabihin, it takes 13 to remove. It only takes a quorum
to remove everyone, including the Senate President. But to elect 13. So, Yeah. ibig sabihin, nakalagay sa Constitution, ang si Win Gatchalian ngayon ay only officer in charge. Hanggang makakuha siya ng Acting Senate President. acting Senate Di ba? Nakalagay sa konstitusyon, ayon sa pagpapaliwanag nitong si Attorney Dino, na kinakailangan ang at least 13 para mag-elect ng Senate President. Pero hindi nakalagay sa konstitusyon na hindi pwedeng magtanggal ng Senate President, lalo na kung may quorum. Ang quorum ay present senators na majority kung bibilangin yung mga able senators. Kasi merong dalawa ngayon na wala po doon sa tinatawag na coercive power, no? O reach ng Senado dahil po sa kanilang mga sirkumstansya na kinasasadlakan ngayon. Like Bato de la Rosa, fugitive from justice, hindi malaman kung saan nagtatago. And Senator Jingo Estrada, na ngayon ay akusado sa kasong plunder at nakakulong. Okay, talon tayo dito sa kaugnay pa rin na balita. Kahapon, ang Senate Secretary General ay naglabas, si Attorney Bantog ba yun, ng panuntunan para sa media. Mahigpit. Binasa natin sa ating live stream kagabi yun. Bawal ang ambush interview sa plenaryo, sa entrance, exit, sa elevator, sa hallway, bawal. Maraming mga pinagbabawal bigla. Napakahigpit. Bawal ang mga cameraman na hindi rehistrado o recognized ng Senado. No? Anong tawag doon? May particular term, nakalimutan ko. Binigyan ng pagkakataon, mga within 10 minutes lamang after that, yung mismong accredited, yun ang term, na mga cameraman lamang ang papayagan. And among other things. Parang hindi yata maganda. Ako nga, napansin ko kahapon, parang diktadorang datingan nung ganun. Napuna siguro yun acting Senate President Sherwin Gatchalian at naglabas po siya ng kautusan kahapon. Yan. Sinuspend ng Senado yung guidelines po na yon. Hindi na po yan iiral sa araw po na ito. Kasi ngayong araw po na ito ang nakatakdang pagdinig ng opisyal na Blue Ribbon Committee. No? At sa pagdinig po na yan, magpe-face to face. Ito, magpe-face to face ngayon, hopefully, yung 18 Marites at saka yung kanilang mga inaakusahan. Ang mga invited resource person kasi, ngayon diyan po sa hearing na pamumunuan ni Senator Erwin Tulfo bilang the chairman ng Blue Ribbon Committee ay ang mga sumusunod. Inaakusahan ng 18 Marites si Congressman Ferdinand Romualdez or Martin Romualdez, si Congressman Zia Adjong, si Congressman Jose Alvarez na sumugod nung nakaraang araw, nakaraang Huwebes. Di nila in-expect. Dinamay-damay ninyo si Congressman Alvarez, sinunog tuloy kayo ni Congressman Alvarez. Maipaalala ko lamang sa inyo, ganito nangyari noon Patapos na ang hearing ng Blue Ribbon, kuno nitong sina Rodante Marcoleta. And nasa labas pa lamang si Congressman Alvarez. Nakiusap siya sa mga gwardiya na papasukin siya para siya bibisita lang daw kay Senator Alan Peter Cayetano. Di niya agad sinabi yung kanyang layunin. Pinapasok naman siya. At nung makapasok siya, dire-diretso siya sa bogus hearing. Nagulat lahat, no? Umupo kagad siya, no? Hindi na nga yata siya pinanumpa pa doon. And then gusto niya makumpronta yung 18 Marites, pero wala na yung 18 Marites. Ngayon, sinabi niya yung katotohanan kasi hindi daw siya nakatanggap ng maleta. No, wala siyang anumang natanggap. Walang intensyon na tumanggap o kung ano man. Hindi niya daw kailangan ng pera na galing sa maleta. Then sabi niya, nagamon siya. Pwede niyo akong tanungin. May mga nagtanong sa kanya. At sinabi niya ngayon, particular, yung dahilan kung bakit daw siya, sa kanyang palagay, nadawit sa maleta. Kasi ayon kay Congressman Alvarez, pinadalan daw po siya ng mensahe ng staff nitong si dating Congressman Mike Defensor na i-endorso yung impeachment complaint kay Pangulong Bongbong Marcos. Natatandaan niyo yun mga tol? 'Di ba nagsalang ng
ng sa harap ng publiko ng impeachment complaint itong si Mike Defensor. May mga dala sila mga dokumento, pero walang nag-endorsong kongresista kaya hindi sila nakapagpatuloy. Tinanggihan daw kasi ito nitong si Alvarez. Kaya yun ang nakikita niyang dahilan kung bakit siya biglang sinama. DDS itong si Alvarez eh. Nasa PDP laban ito kung di ako nagkakamali, mga tol, supporter ito ng mga Duterte eh. Pero hindi niya nagustuhan yung ginawa sa kanya ng mga kapwa niya DDS. Pero mo, akusahan ka ng maleta, hindi naman totoo porket hindi ka pumirma. Pero yan ay tinanggi porket hindi niya in-endorse yung impeachment complaint. Ano? Pero yan ay tinanggi na ni Mike Defensor. Wala daw pong siyang mensahe na, o pag-request dito kay Congressman Alvarez para ihain yung impeachment complaint o i-endorse yung impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. O nandito din si Congressman Julien Baronda ng City of Iloilo. At syempre, yung isa po sa inaakusahan din nilang kongresista na dating senador, si Congressman Leila de Lima. Ang mga cabinet members na inimbitahan, including their representatives or their representative, ay si Secretary Vince Dizon, si Acting Secretary Frederick Bida, si Secretary Kim Robert De Leon, at siyempre ang ating ombudsman, saka ang ating NBI Director, no? Na may hamon na rin dito kay Alan Peter Cayetano na pumunta ngayong Lunes at pagtatanungin siya. At kasama ang 18 Marites. Ito pala ang mga tunay na pangalan ng 18 Marites. Isa-isahin natin. Ang kabilang sa 18 Marites ay sina Belnard Tube, Rosebert Waupan, Benny Bulotante, Johnny Puduan, Rodante Orbillo, Reyne Boy Julian, Christopher Esquivel, George Villalon, Romeo Romel Bobares, Gil Navidad Jr., Anselmo Taberdo, Joely Cajao, Romel Galapon, Cecilio Laroder, Bernard Gumban, Crisani Dado, Fidel Corpus, and Walter Manalansan. Yan po yung 18 Marites. Kasama sa iba pang resource person na inimbitahan, si Attorney Levito Baligod at saka yung former regional director ng DPWH Mimaropa na si Gerald Pacanan. No? At saka si Father Flaviano Antonio Villanueva. Yan po ay magsisimula ngayong araw po na ito, alas 9 ng umaga. Pamumunuan po iyang Blue Ribbon Committee hearing ni Senator Erwin Tulfo, siyempre bilang chairman. Pero nauna na pong nagpalabas ng mensahe kagabi, ito pong si Alan Peter Cayetano. Sinulatan niya si Levito Baligod at ipinapaalam na huwag dumalo itong 18 Marites sapagkat ayon kay Alan Peter Cayetano, hindi daw po otorisado. Hindi otorisado ang gagawing hearing mamaya at hindi daw po mapoprotektahan ang karapatan ng 18 Marites. Tingnan natin kung sino ba talaga ang hindi otorisado. Kasi nagpahayag na rin po ang Malacanang sa pamamagitan ni Undersecretary Claire Castro na posibleng makasuhan ng usurpation of authority ang mga senador na nagsagawa ng bogus hearing ayon sa majority ngayon last June 4. No, kung saan nagsalita nga itong mga 18 Marites at including sa mga kaso na maaaring kaharapin ay ang panibagong cyber libel. Naghahanda na po ang kampo ni dating Senador Antonio Trillanes para po sa pagsasampa ng kaso, including Senator Rodante Marcoleta and Alan Peter Cayetano, si Senator Erwin Tulfo and Senator Tito Soto. Naghahanda na rin po ng kaukulang kaso para po sampahan sila. No? Kaya magkakaalaman ngayon mga tol. Kasi ang simple lang naman dyan, kung sino ang susundin ng mga empleyado ng Senado, yun ang ipinagpapalagay na merong otoridad sa Senado sa ngayon. Wala nga po sila nung nakaraan. Merong mangilan-ngilan na staff na tumulong. At ngayon, yan ang pinagtatanggol ni Jinggoy Estrada kahit nakakulong na. No? Sa balita po ng GMA News, kagabi, statement of Senator Jinggoy Estrada in defense of Senate employees. No?
O ito po pinagtatanggol ni Estrada yung mga empleyado. Pero sa isang parte naman mga tol, kung wala ka namang ginawang masama at umakto ka lamang in good faith, I believe hindi sila dapat managot yan. Pero kung apparent na illegal yung ginawa ninyo, alam na alam mo, illegal, pero tumulong ka pa rin, dapat may pananagutan ka, hindi ka pwedeng mag-cover dito sa probisyon ng Republic Act 6713. As a staunch advocate of workers' rights and welfare, I cannot remain silent nor be a mere spectator when Senate employees become collateral damage in political disagreements, ayon po kay Jinggoy Estrada. Sa ilalim ng Civil Service Rules at ng Republic Act number 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, inaatasan ang mga lingkod bayan na magpakita ng pinakamataas na antas ng profesionalismo, paggalang at pagkamagalang sa pagtupad ng kanilang tungkulin. The use of foul, demeaning, or humiliating language against fellow government employees runs contrary to the standards of conduct expected of public servants and diminishes the dignity of public service. Si Erwin Tulfo malamang ang tinutukoy niya rito. Pero nagpahayag na po ng paghingi ng paumanhin si Erwin Tulfo at nadala lamang daw po siya ng kanyang bugso ng damdamin sa paghahangad na makapagtrabaho ng muli sila diyan sa Senado. No? At siya po'y si Erwin Tulfo na nananawagan na magkaisa na sila para po sa Pilipinas, para sa ating mga kababayang Pilipino, muli silang magtrabaho. O, yan yung mga argumento nitong si Jinggoy Estrada, kahit nakakulong na. Pero alam niyo mga tol, uulitin natin. Kung sakali mang merong tumulong sa bogus hearing na yon ni na Marcoleta last June 4, na empleyado ng Senado, simple lang naman yon. Kung hindi po lantad na illegal yung kanilang ginawa para sa paningin ng mga empleyado, maaaring walang maging pananagutan. At tingin ko ganun. Kasi sumusunod lamang yung mga nag-ayos ng chairs, yung nag-ayos ng technical doon, pero wala tayong nakita doon na mabibigat na posisyon. Yung secretary, wala. Yung stenographer, wala. Kung sino man na napakahalaga sa official records para maitala, wala po doon sa Blue Ribbon Puno hearing na yon ni Rodante Marcoleta. And mamaya, tingin ko, makikita natin yon dito po sa mangyayaring hearing ni Senator Erwin Tulfo. At ang samahan po ng mga empleyado ng Senado, syempre, nag-aalala din naman kahit paano. At hindi po mawawala sa kanila yan. Kaya kahapon, nagpalabas po sila ng kanilang pahayag. At basahin ko po. Sabi po dito, while leadership changes and political contests are part of the democratic process of government, rank and file employees should not bear the consequences of circumstances beyond their control. No? Nor should they become collateral casualties of political struggles in which they have no participation. In short, mga tol, hindi dapat madamay ang mga empleyado ng Senado sa mga political na pangyayari at pagbabago diyan po sa leadership ng Senado, which I agree. No? Ngunit, kung lantaran ng illegal, tapos tumulong ka pa rin, dapat managot ka, ibang usapan yon. No? For example, yung ginawang pagtakas kay Bato de la Rosa. Kung ikaw, empleyado ka ng Senado, alam mong tatakas, pero tinulungan mo, pwede kang managot doon. O kaya, nung nagkaroon ng putukan noong May 13 ng gabi, ikaw, parte ka ng OSA at alam mo na gawa-gawa lamang yung putukan para magkaroon ng kaguluhan at eventually makatakas si Bato de la Rosa, pwede kang managot doon. Lahat naman yan is subject sa isang administrative investigation na pwedeng mauwi sa isang administrative sanctions or penalties. Pero siyempre, dahil magaling ang panibagong acting Senate President or Senate President pro tempore, antimano gumawa ng hakbang si Senator Wing Gatchalian. Ito ang tama. No, tama po ito. Kausapin mo ang mga empleyado. No, nakipagpulong po siya kahapon sa grupo ng mga opisyalis ng Senado. Dito po sa balita ng DWAR Abante Radio na nakikita po natin sa mga pictures po na ito ay ang mga empleyado po at opisyalis ng Senado na nakipag-usap, nakipagpulong at inilabas nila marahil ang kanilang mga saloobin
sa acting Senate President na si Senator Sherwin Gatchalian. Basahin ko po yung caption ng balita. Nakipagpulong si acting Senate President Sherwin Gatchalian sa mga empleyado ng USAA, Senate Secretary Ray Bantog Jr. at Sergeant at Arms Alfredo Soto Corpus upang matiyak ang ligtas at maayos na operasyon ng Senado. Iginiit ni Senator Gatchalian na hindi matatawaran ang araw na serbisyong ibinigay ng mga empleyado, kaya mahalagang makumusta at mapakinggan ang kanilang mga pangangailangan. Malinaw po na ipinapakita dito ni Senator Win Gatchalian, the acting Senate President and Senate President pro tempore, ang isang maayos na pamumuno. Alam niyo, kapag ka ikaw ay namumuno, ako, di naman ako nakapamuno sa isang organisasyon, ano? Pero nung nag-aaral ako at sa training center, naging presidente ako ng class namin, kailangan maipakita mo yung sense of leadership. At simple lang naman ang pagiging leader ay hindi pagiging boss. Magkaiba yon, no? Magkaiba yung nakita natin kay Alan Peter Cayetano na naging boss siya at hindi leader. Ang leader ay nagli-lead sa tao, hindi nag-uutos basta-basta lamang. No, ganun lang kasimple yon. Ngayon, dahil tayo po ay 49 minutes na, gusto nyo pa bang reaksyonan natin ito pong podcast ni Senator Chis Escudero kung saan inihayag niya ang mga mahalagang pangyayari o mga dahilan kung bakit nagkaroon ng mga ganong sitwasyon at desisyon last June 3. Mag-comment po kayo ng 1 kung gusto niyo pa pong ipagpatuloy natin ito o mag-comment po kayo ng 2 kung another topic na po ang tatalakayin natin in a separate live streaming. Okay? Abangan ko lamang Type 1 kung gusto niyo reaksyonan pa natin ito or type 2 kung another topic ang pag-usapan natin in a separate live streaming. O mukhang marami pang gusto, no? Salamat sa mga nagnanais pang ipagpatuloy ang ating talakayan. O sabi ni Hipolito, hindi 1 kung hindi buwagin na ang Senado, no? O sige. Merong mangilan-ngilan, majority win syempre, no? O sige, pagpatuloy natin, no? Eto na po. Reaksyonan po natin ngayon itong podcast ni Senator Chis Escudero. Ayan, ito po ay last June. Anong date? Ulitin nga natin mga tol. Anong petsa ito ni record? Dali lamang ito po ay recorded noong June 4. After pala ng Regudon diyan sa Senado. Sige, pakinggan natin to. Kung ano na ang mangyayari sa Senado pagkatapos ng pagsipot kahapon ni Senator Chis kasama nung dating minority. Gusto ko lang malaman ang tunay na motibo sa paglabas sa plenaryo ni Senator Chis Escudero at ano ang mangyayari sa impeachment trial ni Vice President Inday Sara Duterte. Yan ang pinakamahalaga Hello and welcome again to my podcast. mga tol, no? Ano ang mangyayari sa paparating na paglilitis kay Sara Duterte kaugnay ng impeachment na kanyang kinakaharap? This is Chis Escudero, Cheese Whiz, usapang may laman. At pag-uusapan natin sa episode na to, yung mga kaganapan itong mga nagdaang linggo at araw sa Senado. Siyempre, mga kapiling natin, makilala din yung content creators at vloggers. At hindi ko napapatagalin pa, mga kasama natin ngayon, siyempre si Mark. Hi Mark. Hello, Sen. Ganon din si JC. Hello, Sen. JC, hello. And Nico, hello. Hello, Sen. Siguro hindi na kailas. Parang maganda yung komposisyon ng mga vlogger Si Mark, naguguluhan ako dito kung ano kulay nito yung komandidato sa pagkasenador, binoto ko naman yan kahit paano, Sinama ko yan sa ibinoto ko. Di ko alam kung siya pero alam ko Isko Moreno talaga siya. Pero naguguluhan ako minsan, parang DDS ang posisyon niya, parang PBBM, parang loyalista, parang kakamping. Magulo. Hindi ko mawari kung ano talaga posisyon niya. Si JC De La Cruz, alam ko DDS ito no? At si Nico David, kakamping ito. Yan yung mga kaharap na vlogger dito ni Escudero. Sa marami na napapanood niyo sa telebisyon yung mga nangyayari sa Senado, pabor man kayo o kontra, sino man ang pinapanigan nyo, at yan ang pag-uusapan namin sa episode na ito.
Kaya nasusubaybayan niyo ba yung mga nangyayari Yes, sa Netflix. Senado? Grabe, Tinatawag. grabe. Netflix na ba na? Sir, thank you pala sa pag-unlock po sa ano namin. Karangalan namin na makasama kayo upang magkaroon tayo ng magandang palitan ng pananaw mula sa iba't ibang perspektiba. Oh, Sen, ito diretso na siguro tayo doon sa napakainit na issue ngayon. Ano ba yung nangyayari sa Senado? Paano humantong sa ganitong bottleneck? And kaninong kampo ba kayo ngayon? Ang dami na. Isa-isa lang. Ano yung una-una? Anong nangyayari ngayon sa Senado? Klaro na maliwanag ang hidwaan sa pagitan ng dalawang grupo na halos pareho ang bilang. So, ang kailangan mo 13 para manaig dun sa mananatiling numero na klarong mayoriya. Subalit, dahil kasalukuyang hindi matagpuan si Senator Bato, kasalukuyang nakapiit at pinaglalaban yung kanyang pagiging inosente si Senator Jinggoy. So 22 lamang ang senador ngayon. At kung titingnan mo, 11 yung isang panig nung una at 11 rin yung kabila. Tay. So deadlock siya. Walang gumagalaw at ang resulta, walang mangyayari at gagalaw din sa Senado. Yun ang rason kung bakit panay lamang adjourn ng Senado. Ni hindi nag-open close, adjourn lamang ng adjourn na hindi maganda para sa institusyon. Ika ko nga sa unang bahagi ng aking pahayag kahapon, hindi na to sustainable at tenable at hindi maaari magpatuloy ng ganito ang Senado. Kung tanong mo naman, kaninong panig ako ngayon? Ang panig ko mula't mula hanggang ngayon ay sa Senado. Ibig sabihin, hindi pwede manatiling gano'n yung institusyong kinabilangan ko. Kung ang tanong mo ay majority ka ba o minority? Magpapaka-technical ako ng konti. Ang definisyon ng majority sa Kamara man o sa Senado, bumoto ka sa nanalong Senate President. Ang definisyon ng minority, bumoto ka sa natalong Senate President. So kung maalala mo yung election ng Senate President Cayetano, bumoto ko para sa kanya, so majority ako. Yung iba bumoto para kay Senator Soto, kaya sila minority. Ngayon walang Senate President kasalukuyan ang Senado. So acting lamang si Senator Win Gatchalian at Senate President Pro Tem lamang siya. Pero dagdag ko, hindi porkit majority ka, kakampi ka ng administrasyon. Hindi porkit minority ka, kakampi ka ng oposisyon. Hindi porkit majority ka, iisa lamang ang boto nyo. Bigyan ko ngayon ng isang halimbawa. Nung Alam niyo mga tol, dapat yan naman talaga, no? Without, syempre, di ko naman kinakampihan si Chis Escudero, baka ma-misinterpret nyo ako, no? Pero para sa akin, kaya nga meron tayong separations of power sa branches ng ating gobyerno, ay para hindi mapakialamanan ng isa't isa yung kanilang mandato. Simple lang naman yun eh. The executive implement the law, the legislative create the law, and syempre, kapag ka merong dispute sa implementation o sa pagkakalikha ng batas, ini-interpret ito ng Korte Suprema. Yun yung mandato ng bawat branch ng ating gobyerno na hindi dapat sinasaklawan ng bawat isa. Ngayon, considering na merong tinatawag na majority at minority sa Kongreso, dapat hindi pa rin ito nakakaapekto sa transaksyon sa labas. Kasi ang nagiging pamantayan ngayon ng publiko, mga tol, kapag ka majority, ipinagpapalagay kagad, nakakampi ng Malacanang. Tama si Chis Escudero, dapat hindi ganun. Separate entity kayo eh, may separate power kayo eh. Salamat. O kamusta ka, boss? Long time no see ah. Salamat diyan sa iyong super sticker ah. Salamat, boss. Ngayon, ang problema, ang persepsyon ng publiko, kapag ka majority, inaakala kagad kakampi ng Malacanang, kapag ka minority, opposition, kalaban ng Malacanang, hindi po dapat ganun. At nakikita natin ngayon yan sa Senado. No? Siguro ito sa kauna-unahang pagkakataon na masasabi natin na talagang ang Malacanang hindi nakialam sa affair ng Senado. Kasi before, parang naging common sense eh, na kung sino yung majority, kakampi ng Malacanang. Pero dito, pinatunayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ayusin nyo ang problema nyo dyan. Bahala kayo. Kayo ang merong sariling kapangyarihan sa mandato na itinalaga sa inyo ng saligang batas, kayo dapat ang umayos. Nagbigay lang siya ng payo. Get back to work. Yun lamang. Pero other than that, wala tayong nakitang visible na pananalita o aksyon ng Malacanang para sa kung anumang nangyayari diyan po sa Senado. At basahin po natin ngayon kung ano komposisyon. Tingnan natin kung ano komposisyon ng Senado. Meron tayong majority. Ngayon, sino-sino ang miyembro ng majority?
Kiko Pangilinan, yung mga oposisyon talaga, lehitimong oposisyon na tinitingnan ko, yun na lang ang babanggitin ko. Kiko Pangilinan, Bam Aquino, and syempre ito pong si Risa Ontiveros, 3 sila. Pero bahagi sila ngayon ng majority. 'Di ba? And basically, etong minority sa pamumuno ni Alan Peter Cayetano, kalaban ito ng Malacanang kasi pabor na pabor ito sa mga Duterte, particular ngayon kay Sara Duterte. At doon nakikita natin yung independence ng Senado, which sa mga nakikita ko ng post ng ibang mga PBBM supporter at loyalista, binabanata nila si, I believe PBBM supporter lang yun, yung nakikita kong isang friend ko sa Facebook. Binabanata niya si Pangulong Bongbong Marcos, hindi na ako magbabanggit ng pangalan, na hindi daw po nakikialam. I do not agree with that FB friend, no? Hindi na ako magbibigay kung anong gender, FB friend. Kasi hindi tamang makialam ang Pangulo dito eh. Ito ay separate branch ng ating gobyerno na dapat may sariling kapangyarihan at nirerespeto ng ehekutibo at ng hudikatura. Kasi pagka ang sistema, pakikialamanan mo ang hudikatura, papakialamanan mo ang legislatibo, porket ikaw ang ehekutibo, nasaan pa yung separations of powers ng mga branches ng ating gobyerno? Diba? Mawawala ng saysay. Anyway, balik po tayo dito sa sinasabi ni Chis Escudero. Senate President ako, syempre kakampi ko mga nasa majority na bumoto sa akin. Nung in-archive ko yung impeachment ni VP Sara last year, yung boto hindi sumunod sa majority-minority. Tulad ng ibang mga controversial na botohan. Halimbawa, si Senator Risa yata, nung panahon yun, bumoto para labanan yung pag-archive. Si Senator Lacson nag-abstain. Si Senator Zubiri bumoto para i-archive yung impeachment. Magkakakampi sila sa minority pero hindi pare-pareho ang boto nila. Ganon din ang mangyayaring botohan sa mga controversial na bill. Death penalty man, divorce man, SOGI bill man, abortion. So, hindi yan susunod sa mga linyang ganon. So, majority-minority, hindi ibig sabihin, tulad ng sinabi ko, isang boto o grupo kayo palagi sa lahat ng issue, sa lahat ng botohan. Sir, pero mahirap po yung decision na lumipat po kayo sa kabila, essentially. Nagpasya ako na itigil na yung kawalan ng sesyon sa Senado. Nagpasya ako na hindi pwede magpatuloy na walang sesyon ng Senado dahil nakasaad din sa saligang batas. Hindi pwedeng mag-adjourn ang Senado ng sosobra sa 3 araw nang hindi nagpapaalam sa kabilang kamara. Kahapon, kung hindi pa kami nagsesyon, lalabagin na namin yung provision na yun. Yan ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa ni Alan Peter Cayetano. No? Hindi niya inisip na merong isang Chis Escudero na hindi papayag doon sa diskarte niya. Kasi alam niyo mga tol, kaya nang nanawagan itong si Alan Peter Cayetano ng boycott, partikular sa mga kasamahan niya, hindi na yung issue kung tutuusin kay Jinggoy Estrada eh. Ginamit niya na lamang na dahilan yun na parang pinapakialaman ng ehekutibo at hindi nire-respeto dahil inimplement yung warrant of arrest sa loob ng Senado, yung kalagayan ni Jinggoy Estrada. Ang talagang pinoprotektahan ni Alan Peter Cayetano, yung kanyang posisyon. Kasi napakasimple lang, wala na silang bilang. Sa totoo lang. Kapag ka nawala na ang bilang at may balita na merong isang senador na tinatawagan niya pero ayaw nang sumagot at it turns out na mukhang si Chis Escudero yun kasi ito yung bumaligtad, wala na talaga yung bilang sa kanila. Pag nagkaroon ng sesyon, magkakaroon ng quorum. Pag nagkaroon ng quorum, may kapangyarihan ang magiging majority doon na ideklara. Kasi pag sinabing ideklara ang mga posisyon vacant, magmumove yun, di ba? Napanood po natin. Pag walang objection, automatic, granted yung motion.